Sa panahong kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsa-self-medicate ayon sa mga doktor dahil sa mga synthetic na mga gamot na may mga side effects. Pero during primitive times, noong wala pang konsepto ng health science, ang tao ay naghahanap ng mga gamot sa kanyang mismong kapaligiran. Nagtatapal ng dahon at pumipili ng mga ugat para nguyain at inumin. Hindi man sa magkaparehong paraan, ang mga hayop ay nangingingain din ng mga specific na dahon o damo kung sila'y nagkakasakit. Alamin natin ang self-medicating characteristic ng mga sheep. Ang mga impormasyon na napapasa mula sa mga magulang hinggil sa sariling paggagamot ng mga hayop ay mostly observation lang. Naoobserbahan, particularly sa mga tupa, na kung may dinaramdam sila ay nawawalan ng gana, hindi na kumakain ng karaniwan nilang pagkain. Sa halip, kumakain sila ng mga damo at halaman na kalaunay nagpapagaling sa kanila. At ayon sa mga observations, na ipapasa din ng mga tupa ang kaugaling ito sa kanilang mga supling. At dahil mga anekdota lang mga ito, noong May 2006 minabuti ni Juan Villalba at iba pang mga animal experts na gumawa ng experiment sa mga lambs. Binigyan nila ng food at mild poison ang mga lambs para magkasakit. Pagkatapos, nagbigay na naman sila ng 3 klase ng mga pagkain. Ang dalawa ay makapagpapalala ng kanilang nararamdamang sakit, habang may isa namang may restorative medicine. Pinaulit-ulit ang mga prosesong ito at nalaman pagkatapos ng ilang panahon na kahit binibigyan sila ng sapat na 3 klase ng pagkain, pinipili ng mga sheep na kainin ang may sangkap na nakapagpapagaling ng kanilang sakit. Isang matalino at masusing pagsisiyasat sa nararamdamang epekto sa katawan nila ang nagagawa ng mga tupa. At para bang nakaka-prescribe sila ng kanilang sariling gamot, ayon pa sa ulat ng mga eksperto. Animal instinct man na maituturing itong katangian ng mga tupa. Ngunit kung ating iisipin, logical at biblical din. Ibinigay ng dakilang manlalalang ang lahat. Nalalaman niya ang lahat. Kasama na ang posibleng pagkakasakit ng kanyang mga likha, maging hayop man o tao. Panigurado na likha na din niya pati ang gamot sa mga posibleng karamdaman. Natuto ang mga hayop na gamitin ang kapaligiran sa kanilang kapakinabangan, katulad din ng tao. At dahil din dito, napag-alaman natin na kahit noong sinaunang panahon pa man, hanggang sa ngayon, patuloy tayong nakakaranas at namimihasa sa lahat ng mga benepisyo ng kanyang Wonders of Creation.